Good afternoon guys, and this is Ronley Motovlog once again. Andito po tayo ngayon sa shop. And for today's vlog, papakita ko po sa inyo kung paano buuin at gumawa ng sublimation jerseys. Ayan, yung mga ginagamit sa basketball, yung bagong process ngayon ng paggawa ng mga basketball jerseys through sublimation process. Okay guys, papakita ko kayo sa inyo kung paano ang proseso ng pagbuo ng mga jersey dito sa Street Fates Sportswear sa Nabotas. Okay guys, watch out at tapusin nyo hanggang dulo para yung mga gustong mag-business dyan at kung gustong pasukin ng sublimation business, may idea kayo kung paano buuin ang mga sublimation jerseys. Okay, let's go! So ayun guys, after nating maipasa galing sa printing, ayan, i-deliver sa atin yung mga printouts. Ayan, so sa printing, na-process na nila to from printer. Ay heat press nila yan sa tela at darating sa atin yan ng ganito ang itsura. Ayan. So nasa tela na siya, nakaprint na yung approved design ng client. Ayan, tulad na itong ginagawa natin ngayon. So ayan, ang gamit na printer ng ating partner sa printing, ang 48 Empire, ay Epson. Ayan, ayan ang pinaka best na printer na ginagamit sa sublimation dahil unang-una hindi na kayo mamumroblema sa kulay. So kung ano yung nasa layout, yan na rin ang lalabas sa kulay ng ating jersey. So kita nyo naman kung gaano ang print, di ba? Ayan, oh. Kung gaano ka sharp at kung gaano kakuha yung kulay ng printing natin. So shout out dyan sa ating mga kasama sa 48 Empire dyan sa may bagong baryo. So kailangan yung mga gustong mag-business ng sublimation dyan, kung naghahanap kayo ng partner sa printing, ayan, consider nyo yung 48 Empire at maganda yung tela nila, maganda pa yung print nila. So wala tayong problema dyan. So from printing, ito darating na sa atin ng ganito to. So ang gagawin natin dito guys, tatanggalin, ikakat lang natin yung mga sobrang tela dito. Ayan, sa paligid kung makikita nyo, di ba? Meron siyang mga excess. Ayan, excess na tela dito sa paligid ng jersey. Ayan, yung kulay white. So kailangan nating alisin yan para pag tinahi yung jerseys natin, malinis na. Hindi na mahihirapan yung sewer na magtahi. Ayan, yung mga excess na tela na to. Makikita nyo yung white. So kailangan natin yung alisin. Kailangan natin yung i-cut. So madali lang ang pagka-cut. Pagpapantayin nyo lang to. Yung dalawa. So makikita nyo naman yan guys, kasi may mga line yan. So pag tinupi mo siya in half, ayan, makikita mo na kung lumalagpas yung line o hindi. Kung nagpapantay ba siya dun sa kabila. Ayan, pag nakita nyo lang nagpantay na sila, so lalapat mo na siya sa table para i-cut. So bumili rin tayo ng electric scissor para madali tayong makakat. Hindi na tayo gumamit ng gunting. Hindi na mahirapan yung nagkakat natin. So ito, electric scissor, nabibili to sa Manila Print Shop, dyan sa Girayan, QC. Thank you sa pag-supply nito sa amin. Rechargeable to guys. Pag naubos yung battery, pwede i-charge. So yan, kakat natin ngayon yung excess na tela.
Ngayon kasi ang ginagawa ng server natin short eh. So papakita ko sa inyo mamaya kung paano niya bubuin yung tinabas nating sando. Ayan. So ayan, tatlong process yan yung gagawin niya dyan. Una, dadaan niya sa high speed machine, and then gagamit din siya ng ito yung aging machine, at ito naman yung gamit sa laylayan, yung piping machine. So tatlong machine yan yung ginagamit natin sa pagbuo ng jersey. Ayan. So mamaya guys, pag sando na yung binubuo niya, napakita ko sa inyo kung kung paano niya buuin yung yung sando. Okay guys, tapos na namin tabasin yung ating second team. Ayan. Ito yung short, ayan yung upper. Okay. At na-ready na rin ng mananahi yung gagamitin yung pang armband para sa sando sa mga t-shirt. Okay, wait lang natin siya guys, tapos papakita ko sa inyo kung paano niya buuin yung sando. Okay. Step by step kung paano niya buuin gamit yung tatlong sewing machine natin. Ayan, ito, saka to. Okay guys, watch out. Hintayin lang natin yung mananahe kumain lang saglit at balik na yon. Ayan guys, makikita nyo ngayon kung paano buuin yung sando. Ayan. Pinagtutugtong na yung balikat. Ayan, tapos tatap mo na yan. Ayan. Nakakabit lang muna. Nakakabit lang yung ayan, tatahiin sa paligid ng kilikili yung armband. Kailangan guys, pag mag-start kayo ng ganitong business, kukuha kayo yung talagang sewer ng jersey. Huwag kayong kukuha ng mga mag-aaral pa lang dahil pagpapracticean yung jersey nyo. Nagaya nito, pinagpracticean yung jersey ni Nagpracticean ko, mahusay pa. Hindi naman yung pinagpracticean mo dati. Pinagpracticean yung mga jersey ni Robin. Yung unang gawa nito, garterize, pero nung matapos niya parang brief na walang garter. Ayan, nakita nyo naman ngayon, basic na basic. Ayan, no? Saka kailangan yung settings ng makina nyo, yung paa, yung karayom, kailangan pang jersey din. Ayan, size 11 po yan yung karayom na ginagamit dyan. Wag ko kayong, baka ang gamitin nyo yung karayom na pang sako, kailangan yung ipaset yung mga makina nyo ng pang jersey. So ayan, after nyang malagay yung mga armband, yung naman neck tape, ating neck tape. Ito yung ating neck tape, ayan, para malinis yan sa leeg, hindi po nakalabas yung tahi. Itong ginagamit nating armband, ayan, ano po yan, high quality na tela po yan, mahalin yan. Hindi po tayo gumagamit ng same fabric ng sa jersey dahil masyadong malambot, kaya kailangan natin yung medyo ayan, ganitong tela. Kita nyo, mas makintab siya compare sa yung sa pang jersey na tela. Ito po, makikita nyo yan, Pure Foods number 3, o kilala nyo yan. Ayan.
Ginagawa po yan, ano, excuse me. Ginagawa po yan ni Idol Paul Lee. Isa sa practice jersey niya. So dalawa yung pinagawa ko, yung isa pina-frame ko. At sa tagal na po yan eh, nabura na yung pirma oh. Pirmado po yan eh, kaya lang sa tagal nabura na. Yung ano naman yung kay Sir Bal David ay hindi pa natin napapa-frame, ayan. Yung pinapirmahan natin na yan. Pero yung pirma nandyan pa, fresh pa po yung pirma. Oh. Hindi na kami makakauwi, umulan na. Ayan po ang boss dito, si Koy Koy. Si Boss Koy Koy. Yan, kita nyo naman, oh. Siya yung naka-picture dito. Si Boss Koy Koy. Shout out, Boss Koy Koy. Boss Koy Koy, shout out ka. Shout out. Ito yung ating mga display. Yan. Mga sticker, baklas-baklas na sila. Ito yung tabasan natin, yung area ng tabasan natin. So ayan, pagdudugtongin mo muna yan. Katapos ilipat siya ng machine kasi magdudugtong siya dito naman sa kabila. Sa ating, tawag dito aging machine. Ayan. Ayan, nakikita nyo, malinis na malinis yung ating makina. Nililinis po yan araw-araw. Ganyan po kasipag ang ating mananahi rito. Wala nga tayo. Isang linggo pong walang gawa yan. Ayan, kaya nililinis na po yung ating makina. Nakita nyo? Mabilis lang pong linisin yan. Pag may tira-tira kayong Alfonso, ibuhos nyo dyan. Malinis na po yan. Hindi ho umiinom ng Alfonso to gin kaya mas malinis po. Gin ang binuhos po dyan. Gin. Yung mga gustong mag-sponsor dyan Wala akong nagkaroon ng sponsor ng gin. Dalhin nyo lang po dito sa shop at malugod po yung tatanggapin na ating nananae. Lalo na po yung mga nagpapa-repair po dyan, yung mga libre lang. Yung mga hindi na sinising. Isang kahon gin lang po. Tuwang-tuwa na po to. Kahit isang kahon gin. Oo, kahit walang bayad. Kaya isang 4 kantos na malaki. Ayan, yan po yung dudugtong sa gilid ng jersey. Itong machine na to, ayan. Tapos kinakat niya na rin yung mga sobra-sobra. Rekta na, galing ng machine na yan. After niyang matahi, automatic kinakat na din yung mga excess na tela sa gilid. So kailangan maglalagay kayo ng allowance sa inyong layout para dun sa kakainin ng edging machine kasi liliit yung jersey nyo pag walang allowance po yan. Kasi magbabawas pa po yan sa gilid ng mga 0.25 inch. Yan ang magdudugtong sa gilid at maglilinis ng yung gilid ng yung mga jersey. So ayan, napagdugtong niya na, lilipat na naman po yan ng machine dito. Ayan, nakita nyo po yung customized na silya na yan, digulong po yan, di lang po nakikita. Kaya pag sinipa nyo po yan, lilipat po ng pwesto yan mag-isa. Hindi nyo na kailangan buhatin. Ayan, nagtatabas na po siya ng pang neck tape sa liig. Ayan. Ito. Ano? Shout out.
Ah, Pogi. Oh, Pogi pala. Sinong Pogi? Si Kuy Kuy o si Et-Et? Si Tutoy. Ah, si Tutoy na ngayon. Oo nga naman, no? Pogi si Tutoy, no? Ayan. Kailangan po yan pagdugtungin bago ikabit. Sisi! Nakikita nyo lang ganyan na parang madali pero sinubukan ko yan guys. Ang hirap pala manay. Dati sinubukan kong mag one man team. Ako ang magtatabas, ako na nagdi-design. Ako na rin magkakat, ako na rin mananahi. Kaya lang mahirap. Ito pinakamahirap na part ang pagtatahi. Kaya kumuha po tayo ng expert sa pagtahi ng face mask. Expert pala ng face mask, hindi Jessie. Mga tinatahi po na itong mananahi ko dati, mga face mask. Ayan. Wala nang COVID ngayon kaya nawalan po siya ng trabaho. Wala na po siyang tatahing face mask. Si Kuy Kuy dito na o yan nakatira sa shop dahil yan po ang supervisor namin dito. Pantayan. Matinding pantayan. Nagsasaway po yan ng mga nangiinom dito sa shop. Ayan, tinap na po yung ating neck tape. Yung iba kasi guys, ayaw nila ng walang neck tape kasi makati daw yung tahi doon sa nilikuran ng armband. So, kailangan natin lagyan yan. Para smooth ng ating dito sa armband sa likuran. Hindi ka mangangate. Yan po ang purpose niya. At hindi rin kasi minsan yung sa may collar, di ba, dumudumi siya lalo na pag kulay white. Ayan. Ano rin po yan para hindi dumumi yung sa may patok. Yan po ang madalas dumumi sa jersey. Para kahit mga isang linggo nyo nang suot yung jersey nyo, hindi pa rin po siya mukhang marumi. Ayan, ganyan lang po yan ka-basic. Nakakabuo po ito ng isang jersey, mga 5 minutes lang jersey. Buo na eh. Kaya, ang laki po ng kita nito, baon-baon na ako sa utang dito eh. Malakas na po yan kumita sa akin eh. Siguro yung 100% ng kita sa 80% lang po yung sa kanya. 20% lang po sa akin. Uy! Kinahanap mo! Hindi po Tutoy. Anong tutoy? Ibigay mo lang para hindi Oh, mo ulit yan. mag-headphone ka. Ako. Ulitin ka niyan ako. Toy-toy pa. Ayan o, naporma na po. Ayan, nakita nyo naman. Ganon lang po yan ka-basic. Ayan. Diba? Tapos yung gagawin na lang dyan na ipapiping na lang po yung sa may laylayan. At buo na. Yan po. Malaki na po kinita ng nahi dyan. Isang ganyan. Pag nabuo niya po yan Diba? basic lang sa kanya po yan. Ayan. Dito naman siya lilipat sa ating piping machine para sa laylayan. Ayan. At sineset up pa po. Ganito po itsura ng tahi niyan sa ilalim pag sa piping. Ayan, ganyan. Ayan po. Ayan, ganyan po ang itsura ng tahi niyan. Iba naman po siya pag aging, ganito naman po siya pag aging. Ayan. Ayan, ganyan. So iba-iba yung output ng bawat makina na ginagamit natin. So kung mag-i-start kayo ng jersey business, ayan,
tatlong makina lang, okay na. High speed kayo, may piping kayo, may edging machine kayo. Ayan. Kapag start na kayo. Sabi nila, paano ako mag-i-start? Wala naman akong printer, wala akong heat press. Maghanap po tayo ng ating mga printing partners kung hindi pa po natin kayang kumuha ng printer kasi mahal nga yun, almost $500,000. So, hanap po tayo ng mga printing partners na maaasahan. Ayan, sa amin po, ang aming printing partners ay 48 Empire. Owned by my kumparing Levi Gohanko. Shout out sa'yo, boss. Thank you sa pag-priority sa ating mga project dyan sa iyong shop. Ayan, wait natin habang sineset up po ang piping machine. Ayan. Marami po kasing karayom yan eh. Medyo matanda na po yung ating sewer din na po. Ganon kagaling magsuot ng sinulid. Patagayin mo kasi ng gin yan, malinaw mata yan. Ayan. Ayan, nagpaparinig po. Gustong mga nagpapa-repair po dito ng libre. Gin lang to, magdadala. Gin lang. Gusto nyo pong maging diretso yung mga pinapa-repair nyo rito. Pero kung okay na sa inyo yung tabi-tabingi at sigsag-sigsag, okay lang po yan. Kaya pag papa-repair po kayo, magdala na po agad kayo ng isang 4 kantos. Kung mahal magpa-repair ngayon, magkano lang ang gin? Ano na po yun? Good for 1 month na po yun, yung 4 kantos. Kahit ilan na po yung pa-repair nyo dito. Hindi na po kayo malugi nun. Ayan, tapos tetestingin po sa tela yan kung maganda na yung pasada. At saka pa lang po yan na lalapat yung ating jersey dahil alam nyo naman dito sa Street Fix, quality is our priority. Kita nyo naman, from layout to print. Sa sewing, busisi po tayo dyan. Lagi po kaming naghahanap ng way para ma-improve ang ating mga gawa dito. Hindi po kami humihinto. Ayan. Yan po ang magsasara ng laylayan ng ating mga jersey, itong machine na to. Kung hindi po tama yung setup ng machine nyo, piping machine nyo, magtatas-tasan po yung tahi na yan. Kaya maiging ipa-setup nyo po sa mga mekaniko, magagaling na mekaniko bago nyo gamitin. Dapat po yung nasa tamang timpla po yan. Dahil pag wala po yan sa tono, magtatas-tasan po ang laylayan ng inyong mga jersey. So ayan, konti na lang at maratonghayan nyo na ang ating finished product. Tapos na ba yun? Oo. Oh, ganun lang po. Ganun lang kasimple. Kaya ganyan po kalaki kumita tong ating mananahi. Simpleng-simple po. Okay po, at papakita ko po sa inyo yung finished product ng ginawa niya. Okay po. Wait lang po at sesetting natin ng maganda.
Okay guys, ayan at napakita ko na sa inyo kung paano ang pagbuo ngayon na ng sublimation jerseys. Ayan, nakikita nyo sa likod yung ating finished product. Sana ay nasubaybayan nyo from printing, heat press, sa pagtabas hanggang sa pagtahi. So, next time, papakita ko naman sa inyo kung paano yan i-layout at ilagay sa actual template for printing. Okay guys, salamat sa panonood at patuloy sana nyo akong suportahan at abangan ng ating mga susunod na vlog. Okay, ang ganito na lang guys. Have a safe day to every one of you. Bye bye. Peace out.